Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's binanatan po ni Jose Claire Castro itong ating Vice Presidente Sara Duterte. Kasi mga kababayan, ito pong si Sara Duterte ay kung ano-ano ang pinagsasabi. Diyan po sa kanyang press briefing, dito po, yan po sa ating screen. Kung inyo pong napanood dito, ay laging siya ang bida. Siya ang magaling, mga kababayan. Lahat po ng ginagawa ng gobyerno ay puro hindi maganda para sa kanya. Talagang kontra siya, mga kababayan. Ito po yung Vice Presidente na talaga naman pong talagang against sa gobyerno. Kailan po ako nakakita ng Vice Presidente na ganito? Sa tanang history ng Pilipinas, ito po ang pinakamatindi nating Vice Presidente na panay kontra sa gobyerno. Si Madam Leni Robredo, bagamat hindi sila magkasundo ni nooy Presidente Rodrigo Duterte, hindi po siya ganito katindi. Ang ginagawa po ni Vice President Leni Robredo dati ay puro siya trabaho. Trabaho siya ng trabaho kahit hindi siya sinusuportahan ng presidente. Tuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Wala kang maririnig sa kanya. Kung meron mang konting-konting puna. Pero hindi katulad nito na sagad hanggang buto ang paninira niya sa presidente, kay Presidente Bongbong Marcos at sa gobyernong Marcos. Ito yung pinaka-bitter, mga kababayan, na Vice President. Na sobrang pakla. Sobrang pakla, mga kababayan. Sobrang kapaklaan. Hindi mo kayang hindi mo kayang matiis. Di ba pag kumakain tayo ng ampalaya, mapakla, mapait. Yun, kaya pa natin Pero itong ating Vice Presidente, parang hindi natin kaya yung sobrang kapaitan, bitterness dito sa ating Vice Presidente. Lahat po ng ginagawa ng gobyerno ay lagi siyang kontra. At wala nang ginawang tama ang gobyerno para sa kanya. Siya po ang magaling. Siya po ang alam niya lahat, mga kababayan. Talagang kala mo kung sino sobrang talino. Sobrang galing. Sana, yung sinasabi ninyo na kagalingan ninyo, nakita nyo nung kayo'y humawak dyan po sa DepEd. Yung DepEd nga hindi nyo naayos Diba? Hinawakan nyo yung DepEd ng ilang taon. Wala rin nangyari. Tinurn over niya sa bagong DepEd secretary. At ang sabi niya, di ba? Welcome to chaos. Ibig sabihin, hinawakan nyo yung DepEd, pero walang nangyari. Parang mas lumala pa, mga kababayan. Ay, meron pala nangyari. Nangyari, naubos yung confidential fund. Ayun po yung nangyari. Naubos po yung confidential funds ng DepEd. Pero yung sitwasyon sa DepEd, yung pagtulong sa mga estudyante, pagtulong sa mga guro, parang wala po nangyari. Kaya nga tinurn-over niya kay Senator Angara o naging secretary ng DepEd, Angara. Sabi niya, welcome to chaos. Ibig sabihin, yung DepEd, hindi nga niya naasikaso. Tapos nangangarap pa maging presidente. Kapag naging presidente ito, kawawa po ang bansa natin. Sa totoo lang. At, ewan ko kung gusto nyo panoorin to. Pero kung ako sa inyo, wag nyo nang panoorin. Kasi mabibwisit lang kayo. Imbis na tumulong sa gobyerno, puro lang siya paninira sa gobyerno. At, ewan ko. Eto talaga ang para sa akin ang pinakamatinding Vice Presidente, ang pinaka-bitter na Vice Presidente ng karoon tayo sa history ng Pilipinas. At dahil dyan, mga kababayan, ito pong si Jose Claire Castro ay natanong tungkol sa sinabi nga ni Sara Duterte. At pakinggan ninyo, durog na naman. Supalpal na naman. Itong ating Vice Presidente dito kay Jose Claire Castro. Panoorin po natin. Maraming salamat, Eden. Next question, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi ng palasyo dito? Ang Pangulo ay gumising ng maaga. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos,
hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. At nagsisilbi rin po itong inspirasyon sa taong bayan na nagnanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Ay! Kailan nga po ito nawala? 2018? Teka, nabanggit. Yan. Dali. Nabanggit yung magnetic lifter, mga kababayan. Tatandaan nyo ba yun? Yung binabanggit ni Yusek Claire Castro, magnetic lifter. Doon po sa magnetic lifter ay meron po nakatagong droga. Dinala po dito sa Pilipinas. Tapos dinala po sa Cavite. Ang nakadiscovery po doon ay ito pong si Colonel Acerto. Kaya inireport nga nila yan, hinarang nila yan. Kaso biglang nawala yung droga. Bakit? Sino ba ang involved? Sino ang ayon sa investigasyon nila Acerto? Sino po ang involved dun sa smuggling nung magnetic lifter? Yung nandun po sa loob, hindi magnetic lifter. Yung nasa loob po. Doon po itinago. Yung yung droga. Sino ba involved dyan? Si Pulong Duterte. Sino pa? Yung asawa mismo ni Vice President Sara Duterte. Sino pa? Michael Yang. Sino pa? So yan po yung mga involved. Yan po ang na-discover nila na may alam. Diyan po sa magnetic lifter na yan na naglaman ng illegal na na sabi nga nila espesyal na asin. Espesyal na asin. Yung mamahaling asin. At nangyari doon ay biglang naglaho. Mas maganda yung yung diyan ka mismo. Bantayan ni Presidente Bongbong Marcos. Yung droga na nahuli. Nung panahon dati, pag maliliit lang nahuhuli, nahuhuli nila. Pero pag malakihan na, ano nangyari? Na tawag dito? Nare-recycle, mga kababayan. Tapos sasabihin nila, talagang against sila sa illegal na droga. Naku, ngek-ngek nyo. Style nyo, bulok. Hindi wala nang naniniwala sa inyo. Tuloy natin. Ano lang ako sa magnetic lifter, nagulat ako nabanggit Nabanggit yung magnetic lifter Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanya... Parang nagiging makakalimutin na si Vice President Sara Duterte. Kasi yung mga sinasabi niya, nagawa rin ng tatay niya. Yung mga dinadakdak niya, yung mga pinupuna niya, ginawa rin ng tatay niya. Nagiging makakalimutin na itong ating Vice Presidente. At kapag bumabanat siya, bumabalik sa kanya. Panay ang banat niya, pero bumabalik sa kanya. Ano ba yung nakalimutan ni Sara Duterte? Paalala mo nga, Madam Claire Castro. Niyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Ayan Pinupuna ni Sara Duterte etong si Presidente Marcos dahil may photo op daw. At dahil winitness daw ng ating Pangulo ang pagsunog dun sa sa mga illegal na droga. Pinupuna niya, yung tatay rin pala niya. Meron din ganung photo op. Winitness din pala. Winitness din pala yung pagsunog. Ito nga po, witnesses PDEA's incineration of 7.51 billion dangerous drugs in Cavite. Ayan kasi, minsan, puna ka ng puna, hindi mo alam. Balik sa'yo. Ginagawa nyo rin pala yung pinupuna ninyo. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report
ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Ganun daw yon. Kapag mainit ang ulo mo, minsan hindi ka na nag-iisip. When the emotions is high, the intelligence is low. Ang problema, baka wala naman talagang intelligence. Wala talagang intelligence. Meron intelligence funds sa confidential funds. Pero believe talaga ako mga kababayan sa totoo lang. Etong interview niya, parang ang galing-galing niya sumagot. Parang alam niya lahat. Pero hindi nga ako bumibilib Bakit? Kasi yung DepEd nga hindi niya nasikaso. DepEd. Pinahawak sa kanya, hindi niya nasikaso, hindi niya napaganda ang DepEd. Lumala pa nga mga kababayan Tapos kung magsalita siya, parang ang galing. Parang ang galing-galing. Pero yun nga kasi ang hirap kasi magtiwala o ang hirap maniwala o bumilib sa isang tao na parang pag nagsasalita siya parang ang galing-galing niya, pero nang nabigyan mo ng pagkakataon para patunayan niya ang kanyang kagalingan ay hindi niya nagawa. Naubos lang ang confi funds, intelligence funds. Pero lumala ang sitwasyon diyan po sa DepEd. Tapos kung magsalita, wow, galing. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi ito personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So, magkakaroon po talaga ng confusion, conflict. Ito nga mga kababayan, Etong Facebook na to ay Office of the Vice President. So, yung account na yan ay paghahari po ng gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, matindi. Pero inyo, dito pa niya sinisiraan ng gobyerno. Sa sariling platform na pag-aari ng gobyerno. Diba, kapal ng face. Hindi na lang siya gumamit ng kanyang sariling account. Para at least sarili mo, walang masasabi sa'yo. Pero gamit-gamit mo, Office of the Vice President. Tapos panay ang banat mo sa presidente, panay ang banat mo sa Office of the President, panay ang banat mo sa gobyerno. Grabe. Grabe ka, bitter talaga. Conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat.
Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Okay, yan mga kababayan, palakpakan natin Yusek Claire Castro. Nabanggit pa si General Luna. Ano? Bayan o pansarili? Kaya mga kababayan, sa tingin niyo, ito Sara Duterte, ito sinasabi niya, para sa bayan o pansarili? Wala eh. Wala akong nakikita para sa bayan dito. Actually, nasisira pa bayan dahil sa pinaggagawa nito. Puro pansarili, mga kababayan. Puro pansariling kapakanan ang makikita natin dito sa ating Vice Presidente. Sayang ang sweldo. Sana pinamigay na lang sa taong bayan. Napakinabangan pa ng mga Pilipino. Di ba? So ayun mga kababayan, binanatang muli ni Yusek Claire Castro itong ating Vice Presidente. Dahil po sa totoo lang mga kababayan, yung mga banat ng ating Vice Presidente ay bumabalik sa kanila. At ngayon lang ako nakakita ng Vice Presidente na parang wala nang pakialam dito sa ating bansa at puro pansariling kapakanan na lang ang iniisip. Kaya mga kababayan, kung darating man ang panahon na siya'y kakandidato, alam nyo na. Gusto niya maging presidente? DepEd nga, hindi niya naayos. Buong Pilipinas pa. Ayan ang tanong na iiwanan ko sa inyo. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.